Good evening mga tol. Ito, napagawa ko ng video na to para lang siyempre meron akong gustong ipaabot sa inyo. Baka ito na huling video ko. Huwag naman sana. Pero nahirapan akong huminga ngayon guys. To, yung gamot ko sa high blood. Napilitan akong ininom agad-agad kasi ang taas. Nag 180 over 110 ang presyon ko. Tapos nahihilo-hilo ko ngayon. Hirap huminga. Masakit din yung banda rito ko. Tungkol na naman to siyempre din sa Pilipinas. Alam niyo naman na makabayan tayo, hindi yan maalis. Kung last video ko na to, siyempre, gusto ko lang din i-try yung best. Alam kong nagmumukhang katawa-tawa na minsan itong mga, tema ng video, no? Masyado nang makabayan ng content pero, siyempre, mahal natin ang Pilipinas. Mahal ko kayo lahat dyan. Sa Pilipinas, pamilya ko, yung anak kong nag-iisa na nandyan na iwan. Dahil inapi nga kami nitong demonyo ng Makati na politiko na kaya ako napalayo din sa pamilya ko, sa anak ko. Sabihin ko na sa inyo na sana matulungan nyo ako, suportahan nyo sana. Mawala man ako itong page ko, sundan nyo, follow YouTube, ganun din. Tigasin ng Cavite, no? Tapos yung mga video natin, gusto ko ito ipaabot kay Mayor Vico Soto ng Pasig at kay Vice President Sara Duterte, sa mga senador, sa mga idol nyo, sa mga Gen Z millennials dyan, kila Senator Bam at Senator Kiko, sana mapansin nyo to, yung hinaing ko suggestion, ng isang simpleng mamamayan na actually hindi naman talaga simple kung tutusin. Naging nasa showbiz na tayo dati bilang isang recording artist, singer. Pero ngayon, gusto ko talagang magpaabot ng ambag o kontribusyon para sa ating bayan na naghihingalo at malapit ng mabangkarote in a matter of months o few months man yan. Hindi natin maalaman. Pero malapit-lapit na. Yan ang katotohanan na pwedeng sapitin ng ating bayan, no? Pag di tayo kumilos, mga tol. At ito nga, yung suggestion ko, it's also included on my past videos, no? Ito nga yung related sa freedom of information natin, may batas ng ganyan. Pero gusto ko sanang makapagsulong ang kung sino man pwedeng gumawa ng mobile app na mga IT dyan, mga magaling sa paggawa ng applications, websites, yung maipost yung mga expenditures ng gobyerno mula sa pinakamaliit na sangay ng gobyerno, which is barangay, up to the city government, Kapitolyo, Senate, patas ng patas. Updated dapat yan. Maging sistema na yan, maging normal na sana yan sa ating sistema. Ito yung magiging politiko killer kung tutusin. Ito ang papatay sa mga masasamang ambisyon ng mga politiko sa atin na para lang magpayaman. Pronta nila, mukha silang mabait, mukha silang matulungin, kakamay-kamay, pangiti-ngiti, magandang damit, mga puting mga damit na mukhang karespe-respeto. Pero sa likod ng mga kamera, sa mga saradong pinto ng mga opisina, nagkakaroon ng kickbacks, milyon-milyon, bilyon-bilyon na hindi natin nakikita pero alam natin common sense na lang na meron talaga. Kaliwat kanan yan mga tol, kahit saan sulok ng bansa. Kung hindi tayo kikilos, hindi tayo magiging ka-level ng Singapore in our lifetime. Kahit ang bagong silang na bata ngayon, 1 years old, hindi niya naabutan na kasing pantay ng Singapore kung hindi tayo kikilos. Kaya ito, mawalan man na yung saysay ang buhay ko, mawala man ako. Itong video na to mula sa isang Win Andrada, sana maging tumatak. Ma-share nyo to, paano ba, hindi ko alam eh. Siguro kayo na bahala, pero alam ko namang makabuluhan tong sinasabi ko, hindi naman ito isang nonsense na topic o nonsense na video. No, inabukasan nyo, iniintindi ko. Kabilang doon ng pamilya ko, ang anak ko. So, dapat magkaroon ng application na ganyan, yung kung saan makikita natin, matatrack natin. Kung pwedeng tawagin tong Bayan Tracker. Kung hindi pa final na pangalan, pero pwedeng ganun. Tapos doon makikita yung gastos ng gobyerno, yung mga pinapagawang kalsada ni congressman, yung mga pinapagawang papintura ni kapitan, ganyan. Dapat nandun makikita ng tao. Kasi ang
ang meeting, ang tawag doon, yung once a month o once every 3 months na ginagawa sa mga barangay na meeting, yung town hall kung tatawagin. Napaka-seldom yan eh. Minsan twice a year lang o minsan yung ibang barangay isang beses lang ginagawa. Yun sana yung open forum eh, na nakakapaglabas ng sentimento yung mga tao. Halimbawa, meron silang gusto ireklamo na korap na kagawad o ano, o may nakikita silang anomalya, nauubos pera ng barangay tapos wala naman sila napapala. Doon nila sana nasasabi. Kaso yung iba ginagawa yan kung saan may trabaho yung mga tao. Yung iba sinasadyang i-timing na ganun. Alam nyo na, full politiko nga eh. Tapos yung iba naman takot magsalita kasi baka mamaya may hitman si kapitan, may hitman si konsehal, ganyan. Ang daming takot sa bayan natin eh. Kung di tayo kikilos na ganyan, bulok na bulok talaga ang tingin ng mga dayuhan sa atin. Tsaka kayo mismo, mananatili kayong bulok. Yan ang sinasabi ko sa inyo. 5 years from now, 10 years from now, mananatili kayong bulok. Pagka hindi kayo kumilos. Dami-daming umutang sa akin dyan, halos araw-araw. Hindi ko pinapahiram kasi kabulukan lang ang pagpapahiram ng pera na parang ayuda rin yan eh. Form of ayuda rin yan yung i-spoil nyo yung tao. 2,000, 3,000, 5,000. Tapos alam naman natin na hindi nila mababayaran kasi hindi sila resourceful, hindi sila marunong gumastos. Hindi nila alam kung paano magpatakbo ng pera. Tapos yung mga bilihin dyan, pataas ng pataas. Ang sweldo nyo hindi na makakope up sa taas ng bilihin. Walang mangyayari sa inyo kung hindi kayo kikilos. Hindi ko sinasabing kailangan nyo akong gayahin. Utak entrepreneur, negosyante. 1 to 3% of the population lang. Yan ang sasabihin ko na yung mga gantong mag-isip na advance mag-isip pagdating sa pera na marunong sa investments, saan nilalagay pera, milyon-milyon. Nagsimula sa wala, nagkaroon ako ng milyon-milyon. Hindi naman kayang gawin na lahat yan eh. Minsan talent din yan. Yung iba naman, kulang sa dedikasyon mag-aaral tungkol sa pera. Pero either way, no, para sa kabutihan ng lahat, ekonomiya talaga ang sagot eh. Yung basic needs, basic necessity man lang, mapunan ng bawat isang Pilipino. Makukuha yan kapag ang gobyerno natin ay katiwa-tiwala na. Pero kung hindi katiwa-tiwala ang gobyerno, mga leader sa atin, ang picture ng mga tao, buhaya. Yan ang tingin pag politiko eh. Saan kayo nakakita ng ganun? Imbis na irespeto at ituring honorable, tinitingnang magnanakaw buhaya. Baguhin natin yan ngayon mismo. Tayong mga kabataan ng sagot. Tayong mabilis mag-isip. Tayong may sharp memory. Yang mga old names, laos na yun, mabagal na mag-isip ng mga yan, kinakalawang na yan. Kailangan sa kanila mag-chess, mind games, magpatala sa isip. Tayo pa ang mga sharp mag-isip, mga tol. So pagtulungan natin to, huwag kang maging bobo, ikaw na nakikinig ka. Dahil ikaw, bawat isa sa atin may malaking magagawa sa ating pagbabago ng lipunan. Kailangan natin ng radikal na pagbabago. Ibig sabihin yung biglaan na talagang malaking pagbabago. It's either way or wala talaga. Wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi yun lang. Radical change kung hindi, wala. Kaya no choice kayo kung gusto niyo talagang maramdaman na umuunlad ng ating bansa. Makisama kayo, tumulong kayo sa alam niyong kaya niyong gawin na paraan. Social media, sa pag-share pa lang ng video na to, paglabas niyo dyan sa school, sa opisina, pag may nakaharap kayong mga politiko, sabihin niya isulong niya yan, itong idea ko. Galing lang yun sa isang simpleng taong tulad ko, pero ito sa tingin ko makakapagpabago sa sitwasyon at ekonomiya ng ating bansa. Hindi kailangan na sobrang intelihente dito eh. Hindi kailangan yung mabilis lang umaksyon at yung may puso na makabayan. Yan ang sagot sa pagangat natin ng bayan natin. Tulad ni Mayor Vico Soto. Kaya Mayor Vico, kailangan ko ba magmakaawa sa'yo? Luluhod ako sa harap mo kung pwede lang. Kahit ano ipagawa mo sa akin, wag lang illegal, gagawin ko. Sige, para lang sa bayan natin. Gagawin ko talaga. Ilan lang tao ang gantong may willing na mag-dedicate ng gantong iisang buhay, no? Isa ka na dun, Mayor Vico Soto. Alam ko yan. Ramdam ko yan. Kaya yan mga tol, sana makaabot to sa kanya.
Senator Bam, Senator Kiko, Vice President Sara Duterte na may pagmamahal at malasakit din at may tapang. Sana mapakinggan nyo to. At ayan, follow lang kayo sa ating page kahit sa YouTube, no, para makita nyo rin yung past videos ko. Nandun yung mga well-detailed na suggestions ko kung paano ba itong gagawin. Ano ba ang sisimulan natin, ang gitna at ang pinaka-final step nandun. So yan muna mga tol, medyo hindi maganda ang kalagayan ng ano ko ngayon. High blood tayo, 180 over 110 at ayan, inom muna akong tubig at pahinga siyempre. So God bless sa inyo lahat. Hindi naman tayo pababayaan ng Lord. Alam ng Panginoon na lumalaban tayo sa mali at gumagawa tayo ng tama ever since. So yan, magandang gabi sa inyo lahat at maraming salamat. Mula sa inyong nag-iisang tigasin ng Cavite, Win Andrada.